Lord, we praise you and we thank you for today. Salamat, Panginoon, sa taglay na buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po na ang bawat oras at panahon na ipinagkakaloob mo ay isang opportunity sa amin, Panginoon, upang gamitin namin ito sa pagbabahagi ng iyong salita. Pangunahan mo kami, Panginoon, na to your Holy Spirit, malid kami para yung message mo ay amin pong maintindihan. And buksan mo yung aming mga puso para kung ano man po yung mga nasa sa loobin namin, Panginoon, ay amin pong mailapit sa inyo upang mas lalo po kaming maging mapagpakumbaba sa inyong harapan. Continue to bless us through your word and guide us and lead us kung at sa oras kong ito. In Jesus' name I pray. Amen. So for today po, sige po. So I'll be sharing my screen na po. So last week po nung nagkaroon po ng nakaschedule po ako kagad kong chinat si Pastor Rory and praise God po kasi inalaw po akong mag-reschedule dahil nasa Aklan po kami. At na-meet ko na po in person si Pastor Jenny Lynn doon sa ano po, Kalibo. So, for today po, ito po yung ano natin, yung ating uh, text. Nakikita nyo na po. So, yung pamagat natin for today po is judgment through love. So, ito po yung ano natin for today. So, edition, modern classic, updated classic. So, yung pinaka-key verse natin is can be found in First Peter chapter 4, verse 17. So, for it is time for judgment to begin with God's household. The Christian disciple must never forget that salvation is God's thought, not humanity's. It is something we can never hope to fathom. Salvation is not an experience. Experience is merely the gateway by which we become conscious of our salvation. So nakita po natin no, dito po sa text natin sa through Oswald ay yung yung atin pong kaligtasan ay bukod sa hindi lang siya experience by itself but ito rin po yung nagiging way para kumbaga yung ating consciousness or yung ating mismong uh, sensitivity ay kung ano po ba talaga yung, kumbaga, kung ano yung ating bilang kaligtasan. So, nung tinignan ko po, babalik po tayo dun sa bago po ako magpatuloy. Tinignan ko po yung pinaka-key text natin for today na yung First Peter chapter 4 verse 17. So, ini-emphasize po ito bilang mga believers ni Christ na kailangan maging faithful po tayo. And this is a paalala or warning that God's just judgment starts with His own people. So tayo po yun, lalo na po kung tayo ay mga hinirang ng Panginoon upang mag-serve sa Kanya, sa Kanyang ubasan. Ang sabi din po, in God's household, it is we are subject to discipline. The fate of those who reject the gospel will even more severe. So, eto din po yung ano sa atin na yung yung Panginoon hindi lang po tayo kumbaga dinidisiplina din po niya tayo dun sa kailangan nating gawin bilang Kristiyano. So, inaalis yung Panginoon sa atin para maging karapat dapat po tayo sa kanyang harapan. So moving on, never preach the experience, preach the great thought of God. When we preach, we aren't proclaiming how humanity can be saved from hell.
and be made moral and pure. We are conveying good news about God. So, ibinabahagi natin ang magandang balita tungkol sa Panginoon natin, Hesus Kristo, no, na namatay sa krus ng Kalbaryo para po tayo ay maligtas. Our role as preachers is to present His truth, not to give sympathy. So dito po tayo masusubok during ito po yung panahon, no. Kaya nga po, ano ba yung totoo na kailangan nating sundin? Yung iba sabi nila tinuturo yung, kumbaga, yung love. Sabi po nila love. So, love conquers all, love ganito, love is not, ang daming, kumbaga po, umiikot lang po siya sa love. But nakakalimutan po natin na yung Panginoon, gusto niyang sabihin sa atin na saliksikin natin yung katotohanan. No, kumbaga po makorek po tayo doon sa dapat nating sundin. Hindi lang yung kapag hindi mo kinokorek yung kaibigan or mga kakilala natin na sabi nga po natin tawag dito, kung sila ay nasa sinasabi nilang mga ibang gender, no po. So, ang dami-dami po ngayon ng ng pagkakakilanlan. So may dati po alam lang natin is doon sa mga iba na hindi straight na sinasabi po nila it's about gay or lesbian. But nowadays, ang dami-dami po ng no. So ito yung challenge sa atin as teacher. Paano ba natin i-share yung word ni God sa mga kapatiran natin ganito yung sitwasyon, no? Are we going to sugarcoat at or we tell the truth na para ma-save sila? So po, we are here as preachers to present his truth, not to give sympathy. We never sympathize with the soul who find it difficult to get to God. God isn't to blame, nor is it for us to find out the reason for the difficulty. We are simply to deliver His truth so that His Spirit can show what's wrong. The gold standard of teaching is that it brings all who hear to judgment in the Spirit. The Spirit reveals each soul to itself. So in the teachings of Jesus Christ, judgment is always prevalent. God's judgment is the sign of His love. So, kung sinasabi natin po, no, God is love, isipin din natin or tandaan natin that God is judge also. So, siya rin yung, kumbaga siya rin po yung maghahatol sa atin kung yung ginagawa ba natin ay talagang dun pa sa kagustuhan niya. It is the sign of His love and overflowing mercy that separates from wrong. No? If the salvation of Jesus Christ is alive and active inside us, it always takes the form of a judgment, one that brings an understanding of God's justice, even in His severest statements. So, ito po yung question sa atin. So, pwede nyo pong dagdagan mamaya after kung ano po. Do you find the requirements of Jesus severe? If our Lord ever gave a command He couldn't enable us to fulfill, He would be a liar. When we make our inability a barrier to obedience, we are telling God there is something He hasn't taken into account. We can do nothing through our own abilities. Tama po yun. Hindi po natin makakaya. We must allow the power of God to slay every ounce of self-reliance. Complete weakness and dependence will allow the Spirit of God to manifest His power. So, ito rin po yung natin, yung ibang text na pwede po natin is the 1 King chapter 19 verse 20 at saka Luke chapter 23 verse 1 to 25.
So, ito po yung wisdom natin kay Oswald. The great things about faith in God is that it keeps a man undisturbed in the midst of disturbance. So, karagdagan din pong reflection dito or sa atin po. As followers of Christ, we often find comfort in the idea that God as a loving Father. But the scripture reminds us that He is a holy and a just. Tapos sabi po, isn't about the condemnation but refining. So nire-refine po tayo para tayong gold na dumadaan sa apoy para tayo ay maging pure at para tayo ay maging refined. God discipline His children out of love, purifying their faith, shaping their character, and preparing for eternity. So, yun lang po for today. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you po. Meron po Ayan. mag-share. Amen, amen. Wow, so praise God. Maraming salamat po, Deaconess Zona. Napaka is very interesting, I would say, 'di ba, mga kapatid? Ano habang nakikinig siguro po tayo nag-iisip din tayo at tayo po ay nagbubulay-bulay at talagang taimtim na nakikinig at yung ninanamnam yung bawat salita, bawat mensahe sa atin sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon at sa sharing po ng ating diakonesa. So, sige po mga kapatid, marami po tayong nalalabing oras. Maaari po tayong mag-sharing at mag-reflect dito po sa atin pong devotion o devotional from Oswald na na inilahad po sa atin, isinare po sa atin sa umagang ito. So, time for sharing po. Kung meron po tayong mga nais ibahagi, kung meron po tayong mga karanasan at ito po naman it's a time for reflection. Ano po ba yung mga naiisip natin, ano po ba yung mga ini-impress sa atin ng banal na espiritu habang tayo po ay nakikinig. Sige po, sino po bang nais mauna? Sharing time po, reflections. Ayan, sige po, Sister Ophel, go ahead. Go ahead po, Sis Ophel. Naka-raise po kayo ng hand. Naka-mute ka, sis. Okay. Okay, okay, andyan na. Sorry everyone, I'm using a new gadget. That's why hindi ko pa, I'm not used for this new gadget I have. So anyway, good morning everyone. Ano nga ba ang reflection natin? The great things about faith in God is that it keeps a man undisturbed in the midst of disturbance. So, ito yung may mga challenges tayo sa buhay. God knows everything about us. He knows us personally. Hindi lang na because tayo, ikaw mismo, alam niya yung puno at dulo ng buhay mo. Because Jesus said, I am the beginning and the end. I am Alpha and Omega. So, share ko lang yung life na nangyayari naman sa amin ngayon. Herman is here at the moment. Praise God for that. Praise God. Praise God.
Yeah, he's in the Philippines right now, and I'm hearing you Yes. say, the other day, when he was even before nasa Philippines, when something happened to him last year, meron kaming pamangkin, yung pamangkin niya, he is close as parang anak na ni Herman. Because he is the one taking care of Herman, we Mm. requested na siya ang mag-accompany sa kay Herman habang he is recuperating. But actually, may mga anak ito, instead na i-ano niya yung anak niya because the anak dapat mag-study sa city. But because we requested him to stay in Guimaras where Herman is, hindi niya nilipat yung youngest son niya, daughter niya, doon sa city, but he stayed doon niya in-enroll para doon sila mismo sa bahay na Mm. tinitira ni Herman doon para ano niya, matulungan niya. So he became Mm. very, very close to us as well. And that was the one that I was asking a prayer the other day. He had a massive stroke, and but now he is with Jesus. He is with our Creator. So praise God. We celebrate his life, but it's a sad reality check. It's a sad. We felt sad. He felt sad, but God knows everything. My daughter. uh, Katrina gave birth to a baby girl yesterday as well in the moment of our sadness. So Oh. God is really, really good. He knows, he knows what's gonna happen in our life. Instead of us in the moment of darkness in our life, He gave us the joy, unspeakable joy. So Amen. that is our God. That is Amen. Amen. our God. So I want to thank all of you for Praise God. praying, and I want to celebrate with you the joy that we have as well. She is so beautiful, and God is Wow. protecting her Oh, from praise the God. day that we lost our nephew. Mm-mm. Is the day that he gave our joy, our first grandchild. It's a girl, so beautiful, so amazing. Katrina is Wow. doing Praise so God. well. She was so strong. She went on labor for 12 hours. And Oh, praise God, wow. there it is. So, yun ang gusto kong share sa inyo din because we are family as well. We are God's family in here in Daybreak. So, Oh, this is the God. timing. God is always giving me the right timing that we become undisturbed in the midst of disturbance. This is this is a disturbance that we have, but God knows what is what's gonna happen to us. So He done it before, He done it again, He done it with me, He will do it for the rest of us in here. So all Amen. glory to his Amen. name. Help me to rejoice and to worship him and to give him glory. Hallelujah. And I thank you, Lord, for all the blessings na binigay mo. In despite of the darkness in our life, there's always him picking us up. Thank you Amen. for thank you for letting me share. Amen. Amen. Mm. Amen. Wow. Praise, praise, praise. Praise be to God. At Mm. congratulations, brand new grandma Ah, and grandpa. Andito si Brother Herman as well. So, nako, napaka mabuti ng Panginoon despite, 'di ba? Naalala ko while Sister Ophel was sharing, God reminded me that yes, indeed he gives, 'di ba? He gives, he takes away, and he also gives. So, uh, talagang yung mga ano ba, mga plans ng Panginoon, kung minsan talagang ah ano ba yun? It's things that even our minds cannot comprehend.
But we thank him and we celebrate him in whatever circumstance. Yun nga. Be it in joy, in sorrow, uh, talagang ang ating Panginoon is an ano ba yon, ever present God anuman ang kalagayan ng buhay natin. So maraming salamat Sister Ophel for that sharing po, and also our condolences na rin sa grief, sa sitwasyon nyo, losing your loved one. But as you said, we are celebrating as well for the lives of people, and even for this little baby, the little bundle of joy, panibagong blessing talaga naman na binigay ng ating Panginoon sa inyong family. So, okay, thank you po. Meron pa po bang nais mag-share? You are very much welcome po to just open your microphone and unmute and share what the Holy Spirit is impressing in your heart. Opo, Sister Pinet. Ayan, go ahead po, Sister Lydia. Salamat. Umaga po. Ako naman po dito tanghali. Hindi naman po sa na ano lang po ako. Nitong for the past few weeks, days, doon sa mga news, lately itong ano nga, kasi na ano ko dito, undisturbed in the midst of disturbance. Marami pong nakaka-experience ngayon na nandun sila sa, yun nga na, either na namatayan o kaya yung nawalan nila mga mahal sa buhay din, mga relatives nila, by accident, by sudden. Kaya in the midst of mga disturbances nito, pinapanalangin ko na maano nila, makita nila kung ano yung plano na talaga ng ating Panginoon in the midst of their grief, the midst of na dumadating sila sa buhay nila na mga challenges na ganito. Lately, di ba, yun dito lang sa may ano tawag dito sa airport, paalis na yung tatay talaga, nakapasok na all of the sudden yung anak niya malaking ano po yun, malaking sakit sa kanyang damdamin. Instead na payapa siyang nakaalis na, pero nandun yung kanyang kapagatian, talagang ano niya. And kaya ko lang na-share to, isama natin sila sa panalangin. Kasi ang daming talagang na-aksidente sa road, sa na kinukuha talaga ng dalangin ko na yung comfort at samahan talaga sila ng ating Panginoon at makita nila kung yung kamanghamangang gagawin ng ating Panginoon sa kanilang buhay after this disturbances sa kanilang buhay. Yun lamang po. Yun yung naiisip ko na isama po natin sa prayer na ganito po. Thank you po. Amen. 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 Salamat po, Sister Lydia. Sige po, meron pa po ba? Maybe we can have one more bago po tayo mag-proceed sa ating prayer blast. Ate Finet, Ayan, good go ahead po, morning. Pastor Jen. Thank you po. Okay, good morning everyone and good afternoon here in the Philippines. Just want to share my devotion at the same time. Based din po dito sa wisdom of Oswald Chambers. Actually, ngayon talaga kumbaga we are disturbed.
lahat karamihan disturb po sa mga pangyayari. Pero kanina habang nagpe-pray po ako morning, after the daybreak, nag-attend din po ako. Grabe po yung message ni God sa buhay ko na yung word lang while praying, the word of the Lord said that He said to me that apart from me, you can do nothing. Yung word na yan, ang na-struck yung puso ko nung narinig ko yan sa mind ko na apart from me, you can do nothing. So sabi ko sa kanya, kinakausap ko siya, ano po ang ibig niyong sabihin, Lord? So doon po nakikita ko na sabi ng Lord, kung wala ako, ganito yung nasa mind ko, kung kahit nagpipreach ka, kung wala naman ako, walang bunga, yun yung pinarating sa akin. Walang bunga kasi nagpe-pray po ako dito sa sa Bliss, kita po to ni Diaconess, yung mga tao po dito, yung mga bata, grabe po sila matindi yung dito. Habang nililihans ko itong place, nililihans ko yung mga church, yung mga So, ito yung pinarating ng Lord sa akin. Apart from me, you can do nothing. Kahit mag-preach ka, kahit mag-pray, tawag dito, mag-cell group ka, sa lahat na ginagawa, wala talaga. Meaning, walang magiging bunga, kahit sa pagtrabaho sa bahay, kung hindi po natin, wala po tayong talagang, kumbaga, disturbance tayo, na di-disturb po tayo sa mga bagay-bagay, kumbaga, parang dutiful na lang yung ginagawa natin sa Panginoon. Kumbagang, wala tayong personal encounter sa Kanya. Kumbaga, wala po tayong instruction from God. So, sabi dito ng Panginoon, you can do nothing. Iyak ako ng iyak dahil kumbaga wala palang mangyayari. So dito ko po tawag dito dinifferentiate kung ano po ang pagkakaiba kung merong God. Pag may God, kahit gaano kapagod, may joy. Kung may God, gaano kapagod, kahit sa kabila ng mga disturbances, sa kabila ng mga problema or whatsoever, may peace of mind. Pero kahit nag-pray tayo, na wala naman kumbaga parang nakasanayan lang, parang wala talagang deep encounter kay God. Parang ganun pa rin, ganun at ganun. Sabi ko, Lord, salamat po talaga. Kakaiba ang mensahe mo kapag direct talaga sa Lord. Yung mensahe na nilalagay sa puso natin. Sabi ko, sa panahon ngayon, napakarami ng affected sa mga bagay-bagay, sa mga sitwasyon, kahit sa mga social media, kahit sa mga technology natin sa panahon ito. So, ang yung word ba na tinatanong ng Panginoon doon sa Isaias na sino ang kagaya ng Diyos sa panahon natin ngayon? Sino na ba? So, kumbaga, yun ang pumapasok sa mind ko habang minimeditate ko ang sinasabi ng Lord. Kaya yan po, gusto ko lang talagang i-share kasi parang fresh na fresh pa sa mind ko. At yung application, dapat pala, bago ang lahat, bago yung agenda natin, bago i-pursue po natin yung lahat ng gusto natin, ang nais talaga ng Panginoon ay magbabad tayo, yung pagbababad sa Kanya. Kaya yun ang nakikita ko dito habang iniisip ko that the great thing about faith in God is that it keeps a man undisturbed. Dapat ito, para hindi po tayo ma-disturb kung tayo po ay naka-connect talaga. Connected po. Naka-connect po talaga tayo sa Diyos. Sabi, in the midst of disturbance. Kaya, ito lang po ang gusto kong ma-share. Sorry po sa pag-share at thank you pala. Kasi parang yung puso ko kasi hanggang ngayon, fresh pa po yung message na yan sa puso ko. Thank you po, Diaconess Zona, and thank you po sa lahat for allowing me to share. God bless po. Amen, amen. Yan mga kapatid, talagang tunay nga na ang ating Panginoon ay He is an all-knowing God and at alam niya kung ano-ano yung mga kailangan natin sa ating buhay. And also He is an all-powerful God.
kayang-kaya niyang tugunin yung ating pangangailangan sa ating mga buhay. So, hindi lang sa iba't ibang yung mga pamamaraan niya, ah, kundi yung mga opportunities na ibinibigay niya at ino-open niya sa atin upang mas higit nating maranasan at lalo pa natin siyang makilala ng lubusan. Yon yung kanyang yung sino ba siya talaga sa buhay natin. And there is that's where the essence is. Yung ating pananampalataya, 'di ba nga nakalagay din sa devotion sa umpisa pa lang. Ayun na po yung itinutumbok that he is yung siya talaga, that siya yung maging sentro at maging focus ng lahat-lahat sa buhay natin. Even when we are sharing, kasi kadalasan nga yung nakafocus tayo, hindi man masama na sinishare natin yung mga experience natin, hindi ba? Pero kung minsan nga, yung in the way we are sharing, yung experiences natin, nawawala yung dependence, yung ang lumalabas self-reliance. O, yun nga yung sinasabi kanina. At ayan nga, yung sharing sa atin, yung mga sharing ngayon ng ating mga kapatid, at napaka-powerful po dahil that's just what it's saying, yung kapangyarihan ng ating Panginoon, that without Him, sabi nga, di ba, sharing ni Pastor Jenny Lynn, without Him, we are nothing. We can do nothing. So, siya lang talaga. Praise be to God. Okay, so maraming salamat po sa mga sharing, and of course, again, thank you, Deacon Zona, for this powerful devotion po na ipinahagi niyo po sa amin. So, sige po, let us proceed sa atin pong panalanginan. Tinatawag natin dito sa Global, sa Daybreak na Prayer Blast. So, let me just replace. Close ko lang po itong share itong screen. And, ayan. So, unahin na po natin yung ating mga kapatid na mayroong karamdaman. At syempre, patuloy nating silang idulog sa ating Panginoon. At siya andoon yung faith, 'di ba niya? Pray in faith, sabi sa atin. Believing. So believing in faith that our God is continuously working. Hindi siya tumitigil kahit hindi natin makita, kahit hindi natin maramdaman, but He is continuously working. He is a miracle working God. He is a prayer answering God, and He is our light in our darkness. So ito pong mga nararanasan na ating mga kapatid na mga karamdaman ay patuloy po nating ipanalangin sila na tanggapin nila at matanggap nila ang supernatural healing na nagmumula sa ating Panginoon. Okay, so andyan po ang kanilang mga pangalan sa ating prayer list. At kung meron po tayong mga kilala at alam na nangangailangan din ng healing, sama po natin sila sa ating prayers. If we want to share it sa group, then pwede po nating banggitin yung kanilang pangalan at or i-type dyan sa chat box para po maisama natin dito sa ating prayer list. Okay, so and among us as well, mga kapatid, also yung healing from the loss of loved ones. Kailangan din natin ng healing dyan and wholeness. So isama din po natin sa prayers natin, mga kapatid natin na nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. At of course, there is sadness. Hindi po natin maiaalis yun. At there is yung ano ba yun? Loneliness. Sa mga ganitong sitwasyon, there is grief and mourning. But praise be to God
na yun po yung kaibahan kapag tayo po ay Kristiyano ay ano po nagbabago din yung ating pananaw, hindi po ba? Sa mga ganitong sitwasyon because we know and we believe that ang ating mga mahal sa buhay ay nandun na sa presensya ng ating Panginoon and that is something to celebrate uh, to, to, to celebrate about at ipagpasalamat sa ating Panginoon. Okay, so sige po mga kapatid, for 1 minute, tayo pong lahat sa atin pong prayer blast for healing in all areas, in all aspects, not just physical but also emotional, psychological, yung mga iba't ibang sitwasyon natin sa ating buhay. Kailangan natin ang kagalingan mula sa ating Panginoon. Okay, so sige po mga kapatid, for 1 minute, tayo pong lahat. Mag-unmute po tayong lahat. Sama-sama tayo dito sa prayer blast na ito. Hallelujah. Yes, Lord, Father God, you are Jehovah Rapha, and we are sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, alam mo, O God, ang mga sitwasyon namin sa buhay. Bawat isa sa amin, O God. Maaring ilan sa amin, Panginoon, anas, Panginoon, mga pighati sa buhay, sa iba't ibang kadahilanan, pagkawala ng mga mahal sa buhay, yung mga broken relationships, mga financial burdens, at physical ailments, Panginoon. Tulad ng mga kapatid namin, Lord, na nasa aming prayer list. Sila, you know them by name. Pati yung mga wala dito sa list namin, O God. Tinatas namin sa inyo, Lord, ang lahat ng may mga sakit, may mga karamdaman. We declare your continuous divine intervention sa kanilang mga kalagayan. Thank you because we know, O God, that you are always in control, that you are always able to intercede and to intervene sa lahat po ng mga sitwasyon namin. Maraming salamat. You are an all-powerful God. You are always present in our lives na God will protect for God's protection po sa akin pong mga pagbibiyahe. Aalis po ako ngayon. Ang flight ko po mamaya after lunch. And also, pakisama din po yung aking anak din, si Rainet. Dahil she's also on her way to the airport. Traveling din po siya papuntang US din. Hindi po kami nagkasabay ng biyahe. Ibang state po yung pupuntahan niya. So, ayun po, traveling mercies din po para sa aking anak. Okay, so kung meron pa rin po kayong mga prayer request para maisama po sa ating closing prayer, kung may mga karagdagan po. So, yun po ang atin pong Thanksgiving prayer. Sino po, di ko ni Zona? Sino po yung Closing prayer na po tayo. Yes po, yes po. Kasi po, tayo Tapos po ang benediction, hilingan na lang po Pastor natin Rory si Pastor Rory para sa benediction po mamaya. tayo po ay Thank you po. Salamat po, Panginoon, sa mabiyaya na mga mensahe, na mga pagbabahaginan ng mga experience po namin. Na kami ay tumaranas man ng anuman pong mga pagsubok, mga kaguluhan. Truly, Lord, na kayo po yung Panginoon na bibigyan kami ng kapayapaan at panatag na damdamin dahil kayo po ang Panginoon na hindi niyo po kami iiwan sa gitna ng mga napagdadaanan po namin. Lord, continue to bless us, each and everyone na nandito po sa platform na to. Salamat, Panginoon, dahil hindi nagiging hindrance na kami po ay makapag-serve through online. And Panginoon, hiningi po namin ng paggabay mo sa mga anak mo na gagawi sa iba't ibang lugar. Si Ate Finet, bless niyo po siya sa journey niya for
today. Keep her safe at maging maayos po ang lahat ng mga kailangan niya pong gawin for today. And Lord, kami pong lahat na nandito, patuloy na gamitin niyo po kami sa ministry na ipinagkaloob niyo po sa amin. Equip niyo po kami, Lord, dahil hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito na nagre-rely lang po kami sa sarili namin kakayanan. But you are the Lord that will give us extraordinary ministry dahil kayo po yung nagli-lead sa amin. For today, Lord, hindi po ito yung katapusan. Kung hindi ito po yung umpisa, para dun sa mga narinig po namin mensahe ngayon ay isang baon namin para mas lalo po kaming maging mapalalim ang relasyon namin sa inyo, Panginoon. Lord, continue to guide us kung ano man po yung mga magiging decision po namin within the day, ano man po yung mga mahaharap pa po namin mga challenges. Tulungan niyo po kaming mapagtagumpayan ito. At kung ano man po, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, aming mga nagagawang kasalanan sa isip man ito, sa salita o sa aming pong gawa, tulungan niyo kami, Panginoon, na kami po ay mapagbuti. Kami po ay maging tapat at maging mapagpakumbaba upang maging kami bukas kung ano man po ang kailangan naming baguhin bilang anak mo. Same, bless mo din po yung aming mga pamilya na kasama po namin naglilingkod sa iyo, Panginoon. At ganoon din ang mga simbahan kung saan po kami nakabase or saan po kami nag-church. Bless nyo din po yung mga church namin. Same din, Lord, ang mga pinanalangin po namin kanina, we claim all the victory sa mga prayers namin. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Sige po, mga kapatid. Tanggapin po natin ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Mga pangako niya sa atin ay totoo. At sa bawat ating paghayo, sa ating mga paglisan, ay ang pag-iingat ng Diyos sa bawat dakong ating pupuntahan, sapagkat daladala natin ang biyaya ng Diyos, ang patnubay ng Diyos. Siya ang ating proteksyon. Siya ang ating kalinga. Siya ang ating sandigan sa lahat ng panahon at pagkakataon. Kaya, tibayan natin ang ating loob, ang ating pananampalataya sa Kanya, ang pagtitiwala sa Kanya, sapagkat siya'y ating Diyos, na ating manunubos at tagapagligtas. Iyan ang ating Panginoon Kristo, sapagkat siya'y buhay at totoo, na nagpakita ng dakilang halimbawa sa ating buhay. Kung paano tayong lumakad kasama siya lagi. Siya'y sumasa atin kung paano tayo ay sumasa Kanya. Sa patnubay ng banal na Espiritu, ng kalakasan, pangunguna, patuloy na pangungusap upang tayo ay laging sumasa Kanya. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Thank you. Amen. Salamat po. Salamat po.